Ito ang lumalabas na pahayag sa official website ng Senado matapos na panandali ang hindi ito ma-access gabi noong June 10. Isang grupo na nagpakilalang NARSEC Philippines, isang hacktivist ang nagdeface sa website ng Senado at sinabing ang nagtulak sa kanila na pasukin ang Senate website ay ang kawalan ng pananagutan ng pamahalaan at katiwalian. Patunay rin daw ito na mahina ang cybersecurity ng Senado. Ito'y kahit panaglaan ng mahigit 6 na milyong piso para sa paggamit ng isang web security platform. May mga unauthorized post din ang grupo sa release section ng website bago tuluyang mabawi ng administrator. Pagtitiyak ng Senado, bagamat napasok ng hacker ang Senate website, wala raw na kompromisong sensitibong mga impormasyon. Muli naman itong naging online pagkatapos ilagay sa maintenance mode noong June 11. Yung mga websites namin kailangan accessible, kailangan yung user interface, yung user interaction mabilis. So we compromise security dun sa mga websites namin. Pero kaya nga ang ginagawa namin, hinihiwalay namin yung main systems of ng mga ahensya namin dun sa mga websites namin. Ang insidente ng hacking nangyari sa kasagsagan ng agawan sa liderato sa loob ng Senado, bagay na isa sa mga tinitignang anggulo ng mga cybersecurity expert. Madalas raw kasi itong mangyari, lalo na kung may mahalagang pangyayaring pampolitika o mga kilos protesta. Kaya para sa mga residente, mainam na umpisahan na muli ang trabaho. Tsaka ilang taon na silang nasa Senado. Wala nang pag-asa yan. Kasi ilang taon na hindi na napapalitan eh. Sila rin lang din naman yung umuo. Bilang hakbang sa pagpapalakas ng cybersecurity ng Senado, kahapon June 15, nilagdaan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang Memorandum of Agreement na naglalayong palakasin ang investigasyon, pagbabahagi ng impormasyon at pagtugon sa mga kaso ng cybercrime sa bansa. Actually, we have identified the person involved, no? But we will act accordingly. So, abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa nila because this will be illegal. Inaasahan na makakatulong ang kasunduan sa mas mabilis na pagtukoy at paghabol sa mga nasa likod ng cyber attack katulad ng nangyari sa website ng Senado. Sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, maaaring mapatawan ng hanggang 12 taong pagkakakulong at multang aabot sa 200,000 piso ang mapapatunayang gumagawa ng illegal access sa mga website. Vanessa Bugtong, RNG News.